Mga kapuso, tuwing summer po, lalo na't bakasyon ng mga estudyante, maraming mga magulang ang pinapatuli ang kanilang mga anak na lalaki. Kabi-kabila ang programa ng mga lokal na pamahalaan at barangay para sa libreng tuli. At sa Lapu-Lapu City sa Cebu, may matatanggap pang ang 10,000 pesos ang mga lalaki nasa edad 20 pataas na magpapatuli at 20,000 pesos naman pataas para sa mga senior citizen. O, diba? Pero ingat po ha, itong Ni-encourage. nakarang araw lang, isang bata po ang namatay. Matapos magpatuli sa Tondo, Maynila, isang nagpakilalang doktor ang nagtuli sa bata. Ang mga dapat po ninyong malaman sa pagpapatuli, ikokonsulta natin ngayong umaga dito sa UH Clinic. At ngayong umaga, makakasama po natin Dr. Michael Castañeda, isang urologist. Doc, good morning. Good morning, Welcome Doc. po sa ating clinic. Good morning po. Ayan. Doc, nakasanayan nga natin tuwing summer o bakasyon yung tuli season. Pero una-una, bakit ba kailangan magpatuli? Is it necessary? Necessary, that's a tricky question. Okay. Okay. Actually, cultural Cultural. and iba religious belief, no? Pero medically speaking, ang pinaka-reason is para sa hygiene. Okay. So, mas madaling linisin. And sabi nila, it can reduce the risk of having penile CA. Okay. Pero paano po ba yung tamang proseso ng pagtutuli, Doc? Bawal yung depokpok. Nangyayari, no? Pero hindi advisable. Actually, Pero sa yung mga mga- probinsya na walang doktor. Mga magulang, mga lolo natin, pukpok. Wala pa Oo, namang may mga kabatch pa ako na ganun yung ginawa nung elementary. O yan. Pero pwede niyo po bang ipakita sa amin yung tamang proseso? Kanina mangga, ngayon naman meron tayo dito ng Saging. Saging, yan. Ito'y kunyari lang, ano? Oo. So, halimbawa, ito yung ari. Meron pa tayong instrumento dito na pangbukan nung foreskin, nung balat, no? So, gugupitin yung ibabaw na parte ng balat. Yan, nagupit na yung saging. Okay. Tapos, binubuklat yan. Bubuklatin. So, yan yung dorsal slit na tinatawag. Para lang ma-expose yung ulo. Wala nang hiwa dito sa ilalim. Then, tinatahi itong sides na to. Yes. So, yung tinatawag naman nating German cut, yung excess na skin ay tinatanggal pa din. Paikot, ginugunting pa siya. Ito ho, preference na ng ng kung sino man yung magpapatuloy. Depende po sa request nung nung magulang or sa expertise din po ng gumagawa. Kasi pinakamabilis po yung dorsal slit at Okay. tamayin. Okay. Itong German cut may additional po Natahi. hiwa, tsaka medyo mas marami pong tahi. So, Doc, lagi itong may anesthesia, no, kapag nagtutuli. Opo, hindi naman po Hindi tayo kakayanin. nagtotorture. Opo, opo. Tapos, Doc, necessarily kailangan ba surgeon? O anong specific training ba? Medical Anong training specialization? At least doktor minimum sana requirement, no? so So, hindi kailangang mas maganda kung surgeon. merong surgical background. Okay. Okay. Pero kailan pwedeng magpatuli ang isang lalaki? Base po ba ito sa edad o pwedeng... Kasi yung iba parang baby pa lang nagpapatuli na eh. Oo. Diba? Opo. At Depende rin po 'yun sa magulang kung gusto nila, no? Although dito sa atin naging kaugalian na mga school age na, yung before magbinata. Mga 11, 12, ganyan. Kasi parang rite of passage din. Kasi alaskado ka pag bata ka, tapos mga kalaro mo, lahat sila tuli na, ikaw hindi ikaw pa. hindi. Hindi pa tuli, hindi pa to. So, ang pinakaano doon is kung ready na yung bata. Yung siya na yung nagsasabi sa magulang yan na, Daddy, Mami, baka pwede na akong tuliin. Hindi yung pipilitin yung bata kasi magkakaroon naman siya ng psychological trauma. No? Doc, mag-mythbuster muna tayo ngayon, ha? Isa-isayin natin yung mga paniniwala tungkol Oo, sa ang dami niyan eh. tungkol sa pagpapatuli. Ito ba, sabihin nyo kung ito ba ay fact o myth? Ito, una-una, ito madalas nating marinig to. Hindi raw dapat makita ang sugat na nagpatuli, lalo na kung babae yung makakita. Naku, mga ngamatis daw ito. Siyempre, myth po. Ano? Okay. Ang pangangamatis is pwede pong nagkaroon ng infeksyon. Hindi dahil sa nakita. Hindi dahil sa nakita. Parang sa kuliti lang yan eh. Oo, tama. Pag nambobolso ka daw, nambobolso magkakakuliti eh, ka. Yeah, wala kinalaman o yun. Wala. Ito naman, mari daw bang ma-reverse? Bumalik sa dati. Tinahi, kaya lang natanggal daw yung tahi, bumalik sa dati. Mangyayari ba yun? gano'n. Pag natanggal yung tahi, pubo ka lang yung sugat, mas matagal gagaling.
Yung mga sinasabi siguro na bumalik sa dati is yung hindi adequate, yung pagkakagupit na hindi lumabas doon sa ulo. At nung gumaling, mukha siyang mukhang parang kulang yung pagkakatuli. Parang yung original. O eto pa, Doc, mainam daw. Tawa Original. ako sa original. Hindi, Tawa yung ako sa original Oo. itsura. Yan. Yun. Okay. Ito, mainam daw na pinakulo ang dahon ng bayabas para ipanglanggas sa sugat yung nagpatuli. Yun ba yung mas mainam? Ang claim is meron daw antibacterial, Antiseptic, antibacterial property yung dahon ng bayabas. Pero mas maganda pa rin sana kung yung talagang totoong gamot, yung antibiotic cream or antiseptic na ipapahid. Pero kung wala, maaari sigurong substitute. Pero dito sa atin sa Manila, mahirap ka naman kumuha pa ng dahon. Pero sa mga probinsya, ganun pa rin. Sa sugat, iniinom pa nga yan eh. Pag nasira tiyan mo, painumin ka ng pinakuloan dahon ng bayabas. Okay din. Pag nag-search ka, marami pang sinasabi na effect ng bayabas. Yan. May ilang tanong din mga kapuso natin, Doc. Tanong ni Rage. Anong epekto kapag hindi tinuli ang lalaki? Sa mga Europeans, di ba yung mga iba hindi naman? Actually, ang sabi nila, yung foreskin, yung ginugupit natin is nandun nga daw yung pinaka-sensation. Okay. Pero pinaka-epekto nito is kung poor yung hygiene, maamoy yun. Alam ng mga kalalakihan yan. So, medyo mahirap linisin. So, mainly hygienic. Hygienic. Yun yung advantage. Hindi, tsaka binanggit nyo rin kanina na nagiging source of possible penile cancer. No? Yes. Kapag halimbawa, lalo na kung nandun naiipon yung dumi. O ito naman po, Doc, si Emeline Padrones, ilang cc po ba talaga dapat ang dosage na anesthesia para sa tuli? Kasi yun nangyari kamakailan, 20 cc yung itinurok doon sa bata. Kaya isa sa mga pinaghihinalaan, yun ba? Usually, 5 po ang ginagamit. 5 to 10. Pagka kinakaya na sa 5, hindi na po nagdadagdag. Pero pwedeng magdagdag Initially, while doing 5 the po surgery. Tapos pagka nagreklamo yung bata na may konti pa siyang nararamdaman, pwedeng unti-unti po ang dagdag. Hindi po agad-agad. isang bigayan. O Doc, baka may panghuling mensahe ho kayo, lalo na baka may mga magulang na nanonood sa atin na gusto pang Malapit humabol na. sa summer. At magpapatuloy na yung yung mga anak. Opo. Wag lang pong pilitin yung bata. No? Antayin natin sila na magsabi na gusto nila magpatuloy at para ready na siya. And of course, pumunta sa mga ospital o mga lehitimong clinic. Legit. Mga tunay na doktor. Yan ang kailangan gumawa sa procedure na yan. Doc, Alright. thank you very much. Maraming salamat, Doc. Maraming salamat din po. Nakasama po natin Dr. Michael Castañeda, mga kapuso. Ingat po tayo sa pagpapatuloy, ha? Mga usaping pagkalusugan, ikokonsulta natin yan dito sa UH Clinic. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.